And there I was, waiting for a chance, hoping that you'll understand the things I wanna say. But my love was stronger than before. I wanna see you more and more, but you Tay, saan po ba talaga kayo pupunta? Tara na po, umuwi na po tayo sa bahay. Di na nga po kayo makalakad ng ayos, ang kulit-kulit nyo pa. Lyra, saan na naman ba pupunta yung si tatay? Di ko alam, kay Tay. Dito lang. Huwag kayong mag-alala sa akin. Sige na, umuwi na kayo. Tay, iniisip ko lang po namin, baka po kasi mapano po kayo sa daan. Tay, huwag na matigas ang ulo mo. Tara na, umuwi na tayo. Ang kuya nyo kasi, iniisip ko siya. Baka andun na naman siya sa mga barkada niya. Tay, wag niyo na pong isipin si kuya. Ang isipin niyo po, sarili niyo. May sakit na nga po kayo. Tapos si kuya pa po iniisip niyo. Tay, huwag niyo na pong isipin yun. Puro sakit na lang po ng ulong binibigay sa pamilya natin nun. Kaya nga siya ang iniisip ko eh. Kasi naliligaw na siya ng landas. Tay, wag niyo na kasing isipin yun. Uuwi naman po yun eh. Malaki na yun. Tsaka, kung may mangyari man sa kanyang masama, kasalanan niya yun. Hindi pwede anak. Huwag ganun. Gusto ko, lahat kayo, magkakasundo. Tay, sa amin naman, wala kang problema eh. Ang problema natin, yung panganay mo. Oh, ba't naririnig ko na naman yung pangalan ko dyan? Ba't kayo nandito? Sinama niyo pa yung matanda. Hirap na nga maglakad eh. Bakit hindi mo itanong sa kanya kung bakit kami andito? Anak naman, tara na. Uwi na tayo. Ang dami niyo namang drama. Ikaw, ang dami mo pang sinasabi. Uuwi lang pala. O tara, umuwi. Hindi mo man lang ba kaya si tatay? Nakaya nga niyang pumunta dito eh. Dapat kaya niya ring umuwi. Ay nako tatay, di na talaga magbabago yung pasaway mong anak. Hayaan nyo na mga anak. Tara na, uwi na tayo. Tatay, dahan-dahan lang po. Ay, dahan-dahan lang ah. Ay, dahan-dahan lang ah. Ay, kung po kayo mo po. Magdamag wala sa bahay. Pag uwi, matutulog lang. Bang kapal talaga ng mukha. Ano bang problema niyo sa akin? Bakit palaging ako nakikita niyo dito sa bahay? Bakit? Sino pa ba? Ikaw lang naman ang walang silbi dito sa bahay ah. Tamad at palamunin. Kung ganyan lang laging gagawin mo sa bahay, huwag ka nang umuwi. Ano bang pakialam nyo? Bakit? Bahay nyo ba to? Bahay ni nanay ito. Kung ayaw nyo akong makita, kayong dalawang umalis dito. Pwede na kayong lumayas. Ba't kami maalis? Nanay din naman namin yun ah. Ayaw nyo palang umalis eh. Di magtiis kayo sa ugali ko. Magkakasama tayo dito sa bahay kaya wala kayong magagawa. Tama na! Wala na nga ngayon ninyo! Hindi pa kayo nagkasundo-sundo! Ano ba kayo? Huwag akong pagsabihan mo. Ayan ang pagsabihan mo, yung mga anak mong sip-sip. Anak! Bumalik ka rito! Saan ka na naman pupunta? Tay, pabayaan niyo na kasi yun. Kahit anong gawin mo naman eh, di naman makikinig sa inyo yun eh. Matigas kasi ang ulo.
Tay, uminom ka muna para may masmasan ka. Salamat, anak. Sa susunod tayo, ipahinga nyo na lang yan. Kesa hanapin mo yung anak mo na yan. Mga anak, ang hangarin ko lang ay magkasundo-sundo kayo. Naubos na pala ang gamot ni tatay. Oh, anak, ikaw pala yun. Tay, dyan ka po muna. Bibili muna po ako ng gamot nyo. Naubos na po pala yung gamot na binili ko sa inyo noong nakaraan. O sige, anak. Kayo mag-iingat, ha? Dami na naman palang hugasin. Ay nako, mahugasan na nga. Anak! Sa wakas, umuwi ka na rin! Ate Dada! Ikaw nga! Ate! Ate, buti umuwi ka na. Miss na miss ka na namin. Ate, teka lang. Ba't ka malungkot? Bigla lang yung uwi ko. Di pa nga tapos yung kontrata ko eh. Bakit, anak? Ano nangyari sa'yo? Tay, pinagtangkaan po ako ng amo ko sa ibang bansa. Buti na lang, nakatakas ako. Tinulungan ako ng mga kapwa ko OFW. Ano ate? Pinagtangkaan ka? Kamusta ka na? Okay ka lang ba? Okay lang ako, bunso. Nakatakas naman ako eh. Buti na lang, mababait yung mga kababayan natin sa ibang bansa. Naku, anak. Buti na lang ligtas ka. Huwag ka nang aalis, ha? Dito ka na lang sa atin. Tay, mahirap ang buhay dito sa Pilipinas. Kung nandito lang tayo, di tayo aasenso. Ate, dito ka na lang kasi magtrabaho. Gusto mo, sabay tayo maghanap ng trabaho para at least magkakasama tayo. Buo tayong pamilya. Oo nga naman, anak. Sige na, pumayag ka na. Gusto ko, nakikita ko kayong lahat. Lalo-lalo ka na. Sige na ate, please. O sige na nga. Pero pag walang magandang nangyari, babalik ako sa ibang bansa ha. Thank you ate. Ate, tara, magpahinga ka na. Alam kong pagod ka sa biyahe. Thank you, Lord. Kasi, pinauwi niyo po ng ligtas ang aking anak. Makapagbasa nga uli ng Biblia. Kasi, maganda yung mga kasulatan na susulat dito. Ano kaya sira na ito? Bigla na lang ayaw umilaw? Lah, may maalog. Ano kaya yun? Sino yun? Naira! Bunso! Ikaw ba yan? Bakit kuya? Ano nangyari? Nakakagulat ka naman. Nagluluto ako dito sa labas eh. Oh! Ba't andyan ka? Kala ko ikaw yung pumasok doon sa CR. Sino yun? Hala kuya, mukha mo yun. Lagot ka. Loko talaga tong batang to.
Sino nga yun? May kaibigan ka bang pumunta? May bisita ka ba? Sinong bisitang sinasabi mo? Ate Angel, nakauwi ka na pala? Oo, kagabi pa. Maagap lang ako natulog kasi pagod ako sa biyahe. Bakit napaaga pang uwi mo, ate? Kala ko, next year pa ang tapos ng kontrata mo. Dapat, next year pa. Pero di ko na tinapos. Nagtangkaan kasi ako ng amo ko. Pero ngayon kuya, sabay kami maghanap ng trabaho ni Ate Dada. Dapat nga kanina. Kaso naalala ko linggo nga pala ngayon. Kaya bukas maghanap kami ng trabaho. Eh di hindi ka naalis, ate. Sama-sama na tayo ngayon dito. Oo, sama-sama na tayo dito. Oo nga pala. Asan si kuya? Kahapon ko pa di nakikita yun na. Nako ate, huwag mo nang hanapin yung lalaking yun. Wala naman yung silbi dito sa bahay. Palaging andun sa barkada niya. Nag-a-addict na ata yun eh. Ay nako. Wala pa rin palang pinagbago yung lalaking yun simula nung umalis ako. Sakit pa rin sa ulo. Dapat doon sa lalaking yun pinapalayas na eh. Eh yung pinapadala ko, binibigay ba sa inyo? Oo ate, binibigay naman niya lahat. Kaso nga lang, di mapakinabangan dito sa bahay. Buti pa tong si Kuya Sam, nagkukumpuni dito ng mga gamit sa bahay. Kaso nga lang, walang nabubuo. Baka mamaya mauna pa mabuo yung sa jowa mo kesa dyan sa flashlight. Grabe naman kayo sa akin. Kina-check up ko lang naman. Baka malay nyo may pag-asa pa. Bakit? May nabuo ba? Wala nga eh. Sa dami-dami yung binuksan dito na gamit sa bahay, wala ka naman nagawa. Ate, ayos na ba itong binili natin? Hindi ba ito magkukulang sa atin? Oo, bunso. Yan na lang kasi nakayanan ng budget ng ate. Paubos na rin yung ipon ko. Alam mo naman, di ba? Di ko natapos yung kontrata ko. Kaya di binigay sa akin yung separation pay ko. Paano yan, ate? Paibos na yung ipon mo. Eh, ikaw lang sumusuporta sa amin. Eh, lahat din ang in-apply natin kanina. Ang sabi, puro tatawagan. Eh, alam mo naman pag ganun, di ba? Hindi sila interesado. Ano magagawa natin? Kaya nga ayaw ko dito magtrabaho sa Pilipinas, di ba? Mahirap na nga gumanap ng trabaho. Pag nakahanap naman, mababa naman ang sahod. Oh, nasaan na naman si tatay? Hindi ko alam, ate. Ikita mo magkasama tayong dalawa, di ba? Saan na naman kaya nagpunta yun? Bukas pa yung pinto. Ibaba mo nga muna yung inano natin, pinamili. Tara, hanapin natin si tatay. Saan na naman kaya nagpunta si tatay? Problemado naman ako, tol. Palagi kasi akong binubunga ng asawa ko eh. Ikaw kasi, maagap ka nag-asawa eh. Feeling ko nga, ginayuma niya ako eh. Nako, dapat magpawisik ka ng asin para mawala epekto ng gayuma. Tama ba yun? Palagi kang binubunga ng asawa mo kahit wala kang ginagawa. Teka lang tol, di ba si Angel yun? Yung ex mo? Angel, kamusta? Saan kayo pupunta? Okay lang naman. Hinahanap kasi namin ng tatay namin eh. Nakita nyo ba? Di namin napansin eh. Kanina pa kami dito. Eh, si kuya, nakita niyo ba? Di ba mga kaibigan niya kayo? Ah, wala dito. Di ko alam kung nasan. Ah, ganun ba? Sige, dyan na kayo Salamat. Sige, ingat kayo. Lalo ka na, Angel. Lalo na daw Angel. Gusto pa. Siyempre naman, tol. Nahuli lang ako ng babae eh. Kaya kami naghiwalay. Ikaw kasi, babaero ka eh. Yung jowa mo si Crystal, niloko mo din. Pinagpalit mo dyan kay Angge. Ganon talaga, tol. Pogi tayo eh. Ano magagawa ko? Ano mga tol? Wala na ba yung mga kapatid ko? O, tol. Wala na. Umalis na si Angel, my loves. Angel, may loves ka pa. Uy, may asawa ka na.
Huwag mo nang pag-interesan yung kapatid ko. Joke lang bayaw. Ikaw talaga, di ka mabiro. Uy, anong bayaw ka dyan? Susumbong kita sa asawa mo kay Angge nang bababae ka na naman. Kwan lang naman. Huwag mo ako isumbong. Parang di tayo magkaibigan. Ano, Jex? Napag-isipan mo na ba yung inalak sa'yo ni paring Sky? Sayang din yun. Oo nga tol. Kailangan na kailangan ni kuya ng tao sa ibang bansa. Pag-iisipan ko muna, tol ah. Sa ngayon kasi, kailangan nandito ako eh. Kita nyo naman yung tatay ko, hindi na makalakad, di ba? Ugod-ugod na. Kaya kailangan bantayan ko rin. Kasi ako yung panganay sa amin eh. Wala namang ibang magpoprotekta sa amin kasi yung mga kapatid ko puro babae. Yung isa namang kapatid kong lalaki na isa, si Samuel, bading naman kasi yun eh. Pag-isipan mo nang mabuti. Kasi mahirap pumanap ngayon ng trabaho. O sige tol, pag-iisipan ko yun mabuti. Diyan na muna kayo ah. Uwi na ako kasi nagugutom na ako eh, ha? Ikaw talaga tol. Palamunin ka talaga. Aray! Aray ko! Ano ba to? Aray ko, balakang ko. Aray. Ang balakang ko. Aray. Sakit naman. Tol, mamatanda yun. Tara, tol, lapitan natin. Balakang ko. Matutuhod ko. Tay, ano po nangyari sa inyo? Ba't po kayo nakaupo dyan? Mga anak, bigla nang hinaan tuhod ko at ako'y bumaksak. Ang sakit ng bayawan ko. Dumamay pa ang tuhod ko. Tara tay, hatid ka namin sa inyo. Pakialalay ako mga anak. Anak, paabot ng aking saklay. Maraming salamat mga anak. Tay, dahan-dahan lang po ah. Oo mga anak, maraming salamat sa inyo. Siguro kung di nyo ako nakita doon, aabotin na ako ng gabi doon. Dapat tay, sa susunod, mag-iingat na kayo. Tay, ako na po yung tungkod niyo. Ako na po maglalagay sa labas. Oh, tol, ano nangyari dyan? Bakit kasama niyo tatay ko? Ipo nyo na lang dito. San-san kasi nagpupunta eh. Di na nga makalakad eh. Ikaw lang din nagpapahirap sa sarili mo tatay eh. Mga tol, salamat sa inyo ah. Sige, magkita-kita na lang tayo bukas. Salamat tol ah. Tol, Robby, salamat. Okay. Saan ka ba galing, tay? Anong nangyari sa'yo? Tinakay ka ng mga kaibigan ko. Hahanapin sana kita anak. Kaso biglang nanghina yung tuhod ko. Bigla akong bumaksak. Buti na lang, nakita ako ng mga kaibigan mo. Yun, hanggang sa tinulungan nila ako. Sa susunod, tatay, huwag ka na nga lumabas-labas. Hindi ka na nga makalakad eh. Pinipilit mo pa sarili mo. Bakit ba palagi mo akong hinahanap? Umuwi naman ako dito ah. Anak, nag-aalala kasi ako sa iyo eh. Balita kasi dyan, nabibisyo ka na yata. Alam mo, tay, huwag niyo akong pinapakialaman. Kilala niyo naman ako, di ba? Ayoko nang kinokontrol ako. Kung anong gusto kong gawin, gagawin ko. Anak, hindi ka naman dating ganyan na. Nung nabubuhay pa ang nanay mo. Ano bang nangyayari sa iyo? Bakit nagkakaganyan ka? Eh, sino ba may kasalanan kung bakit namatay si nanay? Di ba ikaw? Dahil dyan sa pagsusugal mo at pambababae mo, na-depress si nanay, kaya siya nagkasakit. Ikaw ang may kasalanan kung bakit nawala siya. Anak, oo. Aaminin ko, nagkamali ako. Pero, sana, mapatawad mo si tatay. Kasi, mahal na mahal ko kayo eh. Lalong-lalo ka na. Kahit pagsisihan mo pa lahat ng ginawa mo, hindi mo na may babalik ang buhay ng nanay ko. Sana nga, ikaw na lang yung nawala eh. Tandaan mo to ah. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Ay, nako. Ate, hay na pala sa tatay oh. Tay, saan po ba kayo galing? Kanina pa namin kayo hinahanap eh.
Ikaw talaga, tatay. Mga anak, hinahanap ko kasi ang kuya nyo. Pero, bigla nang hinaan tuhod ko at bigla akong maksak. Buti na lang may dalawang lalaki tumulong sa akin. Eh, paano kung walang nakakita sa inyo, tay? Anong mangyayari sa inyo? Ang tigas kasi ng ulo nyo eh. Pasensya na kayo mga anak. Ayaw ko kasi na may nasisirang buhay sa inyo magkakapatid. Tay, sa edad niya na yon, alam niya nang ginagawa niya. Di mo na kailangan sundan-sundan pa. Isalin mo nga to, na makakain na tayo. Sige ate. Pasensya na kayo ha, mga anak. Gusto ko kasi pantay-pantay lang kayo. Isa pa, gusto ko magkasundo-sundo kayo, kayong mga magkakapatid. Lalong-lalo na ang kuya mo. Lalo ka na. Wala namang iba magtutulungan dito. Kundi tayo lang. Ay nako, minamalas ata kami ah. Bakit ngayon pa? Bad trip naman. Tay, okay lang ba yung binigay ko sa yung damit? Sorry ha, masikip. Nasa labahin pa kasi yung mga damit mo eh. Okay lang anak. Dito lang naman ako sa bahay. Kahit luma na suot ko, wala namang problema. Sige tay, huwag ka mag-alala. Pagtulog na kayong lahat, tsaka ako maglalaba. Ate, tay, luto na po ang kanin. Tara, kumain na po tayo. Sige. Ate, kikiamat at dog lang ang naluto ko. Yun lang po kasi nakayanan ng budget natin eh. Okay lang yun, bunso. Masarap man o hindi, kailangan pa rin natin ipagpasalamat. Ang mahalaga, kumakain tayo ng sama-sama. Okay lang yun anak. Hindi man tayo binayayaan ng yaman, pero binayayaan tayo ng buong pamilya. Oh anak, kamusta naman ang trabaho mo? Yun tay, okay naman. Natanggal na ako sa trabaho. Bakit? Ano nangyari? Nalugi na kasi yung kumpanya na pinagtatrabahoan ko eh. Kaya nagbawas sila ng tao. Kaya yun, napagkaisan na ako ang tanggalin. Anak, huwag ka na malungkot. Marami naman trabaho dyan eh. Alam ko, magaling ka eh. Kayang-kaya mong diskartehan yan. Alam nyo, kaysa malungkot kayo, kumain na lang tayo. Oo nga. Huwag ka na malungkot. Tara, kain na tayo. Huwag ka mag-alala. Bukas na bukas maghanap tayong 3 ng trabaho. Tara na, kain na tayo. Ay, oo nga pala tatay. Paghahain na lang kita. Naalala ko, di ka nga pala nakakatayo. Pilay ka nga pala. Tay, paano yan? Paubos na yung natatago kong pera. Saan tayo kukuha ng pera? Huwag ka mag-alala anak. May awa ang Diyos. Makakaraos din tayo. Tay, sa susunod na araw, wala na tayong kakainin. Lalo na ngayon, natanggal sa trabaho si Samuel. Tay, ba't kaya hindi na lang natin ibenta yung sasakyan sa labas? Anak, hindi pwede. Hindi sa atin yan. Oo nga kuya, hindi sa atin yan. Alam ko, kay tito yan. Nakiusap lang kay tatay na dito magparada. Masikip daw kasi sa kanila eh. Ha? Kala ko sa atin, tay. Ang tagal na kasi nakaparada yan dyan. Basta mga anak, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Magdasal lamang tayo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Oo naman, Tay. Basta sama-sama at nagtutulungan, makakaraos din tayo. Huwag kayong mag-alala. Gagawa ng paraan ng ate. Salamat mga anak ha. Ang babait nyo talaga. Oo naman, tay. Si kuya lang naman hindi mabait sa aming magkakapatid eh. Anak, kapatid mo pa rin yun. Huwag na huwag kang magtatanim ng sama ng loob. Tatandaan mo yan. Oo na tay. Sige na, matutulog na din ako. Ate, dyan na muna kayo ah. Tay, bunso, magpahinga na din kayo. Maglalaba pa ako. Sige ate, magpapahinga na rin ako pagkatapos ko dito. Ikaw din ha.
Maaga pa tayo bukas. O sige mga anak, magpahinga na kayo. Oo, tay. Pagkatapos ko maglaba, pupapahinga na din ako. Oh, Tay. Bakit parang malungkot ka? Anong nangyari? Anak, yung kapatid ng si Angel, umalis na. Sumama na sa boyfriend niya. Siguro kaya umuwi yun dito sa Pilipinas. Hindi dahil napaalis siya sa trabaho, kundi dahil sa boyfriend niya. Baka gusto na nila magsama. Eh, nasan yung dalawang mong anak? Saan nagpunta? Si Samuel at si Lyra. Kaninang umaga pa sila wala eh. Baka naghahanap ng trabaho. Kasi, alam nilang wala na tayong kakainin. Tay, siguro kailangan ko na sabihin sa'yo to. Kasi matagal ko na rin itong pinag-isipan eh. Siguro ako na lang mag-iibang bansa. Sabi kasi nung kaibigan ko, yung nagatid sa'yo dito, si Sky, yung kuya daw niya, naghahanap ng mga tao sa ibang bansa doon sa kumpanya na pinagtatrabahuhan. Noong una, parang ayoko eh. Kasi alam ko ako lang maaasahan nyo dito sa bahay. Pero wala na siguro tayong choice, Tay. Baka mag-ibang bansa na rin ako. Anak, hindi pwede. Alam mo naman ang sitwasyon, di ba? Hindi pwede, hindi kita papayagan. Nakapag-desisyon na ako, Tay. Hindi na mababago yun. Tsaka, yun din naman ang gusto ko eh. Pabayaan mo na lang ako. Anak, alam mo namang hindi pwede. Ang gusto ko, sama-sama tayo dito. Tingnan mo yung kapatid mo si Angel. Sumama lang sa boyfriend niya. Tapos, aalis ka din. Tay, andyan na yan eh. Ano pa bang magagawa natin? Alangan namang sunduin natin si Angel doon sa boyfriend niya. Basta Tay, bahala na. Kuya, ginabi na tayo. Pero wala pa rin tayong nahanap na trabaho. Yung mga pinagpasahan naman natin kanina, ang sabi, puro tatawagan na lang. Oo nga eh. Ang kinukuha lang daw nila, yung may mga work experience. Paano tayo magkaka-work experience niyan kung di naman nila tayo kukunin? Kuya, hayaan mo na. Sumubok lang tayo na sumubok. Di naman palaging wala eh. Malay mo bukas, makahanap na tayo ng trabaho. Tama ka nga, Bunso. Dapat hindi tayo sumuko. Dapat lahat kakayanin natin para sa pamilya. Kuya, may pera ka pa ba dyan? Nauuna kasi ako eh. Bus na kasi yung pera na binigay sa akin ni ate. Teka lang. Parang may pera pa ata ako dito eh. Oh, ito Bunso. Di mo lang gastusin mo dyan ah. Kasi yung iba dyan, pamasahe pa natin. Sige po kuya, bibili na po ako ng palamig. Pabili nga po, gulaman. 5 piso lang po.
Ano kaya kami makakalas ng trabaho nito? Kuya, ikaw muna ang unang uminom. Di na bunso. Tayo na yan. Nakakatis si kuya. Kuya, ito po yung sukli. Kaya bunso, umupo ka na dito. Kuya, sigurado ka? Ayaw uminom. Oo bunso, okay lang si kuya. Kuya, baka masabra ka pang pera dyan. Bila na lang natin ng ulam si tatay, oh. Para hindi na ako magluluto mamaya pag uwi. Bunso, di ba sabi ko kanina, pamamasahin na lang natin yung pera dito. Pero sige bunso, yung budget ko ng pang-apply bukas, bilhin natin ulam ng tatay. Kuya, di ba si Ate Angel yun? Oo nga no, try natin sa ng sasakyan. Ate, di ba sabi mo kagabi, sabay tayo mag-apply, bakit bigla ka nawala? Mga kapatid ko, pasensya na kayo ah. Alam na ni tatay kung ba't hindi ko kayo nasamahan. At hindi na rin ako uwi sa bahay. Bakit ate? Masasaya pa tayo nagbibiroan kagabi oh. Oo nga, ate. Saya ko pa naman kasi umuwi ka na ng Pilipinas. Bakit bigla kang umalis? O sige na nga, sasabihin ko na sa inyo ang totoo. Ang totoo niyan, 3 buwan na ako nandito sa Pilipinas. Na nakakaraan lang, nag-aaway kasi kami ng boyfriend ko. Kaya nauwi ako sa bahay. Pero kagabi, nagpiti ako. 1 buwan na kasi akong delay. Buntis pala ako. Ha? Ate, buntis ka. Ate, kailangan mo kami ngayon. Umuwi ka na sa bahay, tara na. Ate, pwede ba akong magtanong? Sino ba ang boyfriend mo? Wala ka naman sa amin sinasabi ah. Nung kahit nasa ibang bansa ka pa. Bunso, di nyo na kailangan mag-alala sa akin. Kaya ko ang sarili ko. At kung tinatanong nyo kung sino yung boyfriend ko at nakabuntis sa akin, si Robby yun. Yung kaibigan ni Kuya. Ano? Si Robby? Di ba kaibigan ni Sky? Yung ex mo? Oo, si Robby. Nagkagusto ako sa kanya nung hindi pa ako umaalis ng ibang bansa. Palagi kasi tumatambay si Kuya sa bahay kasama si Robby. Di inaasahan. Nagkausap kami. Hanggang sa nagkagustuhan kami. Okay lang yan ate. Mas maganda nga yan eh. Madadagdagan yung miyembro ng pamilya natin. Tara na, umuwi na tayo. Oo nga ate, tara umuwi na tayo. Baka mamiss ka naman ni tatay kapag nawala ka na naman. Pasensya na mga kapatid. Di talaga pwede. Ate, huwag naman ganun no. Ate! Tagal naman, nakakainis. Ang init. Ano te, ang tagal ah. Babad na ako dito. Sorry na te. Kauwi ko lang kasi. Pumila ko ng mga vitamins ko. Ayan kasi te, pabuntis pa more. Ano ka ba te? Ginusto ko naman to eh. Matagal na kaya kami ni Robby. 7 years na kami no? Kaya pwede na. Matino naman siya. Mabait. Sa bagay, may point ka naman te. Pero teka, kailan nyo babalak magpakasal ni Robby? Tignan mo, buntis ka na. Mas nauna pa yung bata kaysa sa kasal nyo eh. Nasa plano naman namin yan. Kaso nabawasan. Nagabot kasi ako ng pera kay Papa eh. Hindi naman pwedeng hindi ako mag-abot. Kasi may sakit siya. Sa bagay, mas priority naman natin ng mga magulang natin eh. Kaysa sa ibang tao. Ang tagal mo na rin nawari sa pamilya mo. Baka siguro, miss na miss ka na rin nila. Tara nga muna sa loob. Mainit dito eh. Para mahabang usapan natin. Babe, anong meron? Ba't bigla mo kasi nandun sa trabaho? Nakakapanibago ka. Siguro may ginawa kang kasalanan, no? Wala akong ginawang kasalanan sa'yo, babe. Ito muna tayo. Gusto ko kasi personal na magpaalam sa'yo eh. Hoy, tigil-tigilan mo ako. Ano magpapaalam? 9 years na tayo tapos ngayon mo pa naisipan makipag-break? Nakikita mo to? Gusto mo tamaan ka sa akin? Wala naman ako sinabi makikipag-break ako ah. May narinig ka ba?
Wala. Oh, di ba wala? Eh ano ba kasi yun? Halika nga dito, doon natin pag-usapan sa dati nating tinatambayan. Oh, puka na. Kuha yan, tahimik na. Di kasi tayo makapag-usap ng ayos dun eh. Ang ingay na sasakyan. O sige na, ituloy mo na yung sasabihin mo para maintindihan ko. Babe, kapag-desisyon na kasi ako eh. Bala ko ituloy yung plano kong pag-abroad. Kasi, nagigipit na kami sa bahay eh. Di ba yung kapatid ko na sumusuporta sa amin umuwi ng Pilipinas? Si Angel. Tapos kanina lang, nalaman ko kay tatay na sumama daw sa lalaki. Eh baka kaya umuwi siya ng Pilipinas kasi gusto niya niyang makasama yung boyfriend niya. Eh ba't ka aalis? Ba't ikaw magsasakripisyo? Babe, alam mo naman di ba? May sakit si tatay. At marami siyang kailangan inumin na gamot. Walang may trabaho sa amin. No? Saan kami kukuha ng pambili nun? Pagkain nga, kinakapos pa kami. Yung pa kaya maintenance si tatay. Kaya wala akong choice. Pwede ka naman dito magtrabaho sa Pilipinas ah. Sorry babe ah, di kasi kita maintindihan. Siguro, sa 9 years na pagsasama natin, never ka nalayo sa akin. Babe, sana maintindihan mo ako. Wala naman ako ibang dahilan eh. Kundi para sa pamilya. Para sa future natin. Kasi kung ako lang ang tatanungin mo, gusto ko rin naman magtrabaho dito sa Pilipinas. Pero sayang kasi yung malaking sahod. Alam mo babe, gusto rin naman talaga kitang makasama eh. Babe, gusto rin naman kita makasama. Huwag ka nang umalis. Babe, please naman. Intindihin mo na lang ako. Eh lang naman ako magre-request sa'yo ng ganito eh. O sige babe, papayagan kita. Pero sa isang kondisyon na, araw-araw mo akong tatawagan at araw-araw mo rin akong i-update. Oh babe, pangako gagawin ko yan. Tsaka nga pala, kaya gusto kong ituloy yung pag-alis ko ng bansa kasi may isa pa akong plano. Ano naman yung plano na yan? Ang plano ko kasi, pag-uwi ko ng bansa, magpakasal na tayo. Gusto mo ba yun? Aba, syempre naman. 9 years ko kayang inantay yun. Mahal na mahal kita babe. Mahal na mahal din kita. And there I was, waiting for a chance, hoping that you'll understand the things I wanna say. But my love was stronger than before. I wanna see you more and more. Anak, maraming salamat ha. Kala ko, binaon mo na kami sa limot. Nga pala, ngayon na ba yung apo ko? Ang ganda-ganda, ang cute-cute ha. Manang-mana sa iyo. Pasensya ka na rin, tay, ah. Ngayon lang kami nakadalaw. Ito kasing apo mo, ang kulit-kulit na. Tay, ako din po lang hingi ng patsensya kung hindi kami nakakapunta dito. Okay lang anak. Naintindihan ko naman. Kasi, Thank you sa dito. sa hirap ng buhay ngayon. Hi baby! Ang cute-cute naman ng pamangkin ko. Kamukhang kamukha mo mama mo nung bata pa siya. Siyempre naman, kanil pa ba magmamana yan? Siyempre sa nanay. Kung si Robert naging kamukha niyan, edi ang pangit niyan. Pangit ka dyan! Patay na patay ka nga sa mukhang to, kaya ka nagpabuntis. Ang kapal! Tayo nga pala, asa si Lyra? Wala pa anak. Pumasok siya sa trabaho. Tindera siya dun sa palengke. Baka maya-maya lang, nandito na yun. Na-traffic lang siguro. Buti naman tayo, nakaka-survive na kayo kahit papano. Oo, wala naman kaming aasahan na iba eh. Yung kuya natin na nasa abroad, walang kwenta. Di man lang magpadala.
Ano ka ba? Huwag mo nang asahan si kuya. Mahirap ang buhay sa ibang bansa. Alam niyo naman, di ba? Nagaling din ako doon. Danas ko yung dinadanas niya ngayon. Oh, nandiyan na pala si Bunso eh. Ate, buti pumasyal ka dito sa bahay. Ito na ba yung anak mo? Anak, bless to your tita. Wow, ang cute-cute naman. Manang-mana kay tita. Siyempre naman, nagmana sa mami. Mga anak, masayang masaya ako. Kasi, kompleto tayo. Sana ganito na lang tayo palagi. Kahit ang kuya nyo nasa ibang bansa. Mas okay talaga tayo kung tayo-tayo lang. Di ba ang saya-saya? Mabuti na nga lang wala si kuya eh. Kasi pag andito siya, nakakainis at nakaka-stress lang. Oo nga. Mas maganda pag wala dito si kuya. Mas nakakakilos at nakakagalaw ako ng maayos. Walang tamad at palamunin. Tay, ano nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba? Samuel, dali natin sa ospital si tatay. Bayaw, di ka dito. Buwan na si Bilisan tatay. nyo! Dali natin sa ospital. Itayo niyo! Bilisan niyo! Anak! Dali ka! Tay! Tay, pinabayaan ka na talaga ng mga anak mo, no? Buti na lang, nandito ako. Si ate naman, bihira makadalaw kasi naghahalaga ng bata. Si kuya naman, nasa ibang bansa, pero hindi man lang makaisip na magpadala ng pang-maintenance niyo. Tay, huwag ka mag-alala. Di kita pababayaan. Andito lang ako palagi. Pati si Kuya Sam na nagtatrabaho para sa atin. Oh, Bunso. Bakit nasa labas pa kayo ni tatay? Eh, gabi na. Gusto ko lang naman makalangap si tatay ng sariwang hangin. Baka din kasi naboboring na siya sa bahay, kaya nilabas ko din siya. O sige na, tara na. Gabi na rin at malamig. Sige kuya, tara na. Sa susunod, sa umaga mo naman nilabas si tatay. Para masinaga naman siya ng araw. Tay, okay ka na ba dyan? Di ka naman po ba nahihirapan? Kuya, ikaw muna ang bahala kay tatay ah. Magluluto muna ako. O sige Bunso, ako nang bahala kay tatay. Tay, maya-maya, pagkakain mo, iinom ka na ng gamot. Tay, ibusin mo to ah. Para makabawi ka ng dinalakas at makainom ka ng gamot. Bunso, marami pa ba natitirang gamot si tatay? Kasi pag sahod ko, bibilang ko ulit siya. Kuya, sa pagkakaalam ko, 3 gamot na lang natitira ni tatay dyan. Pero wag ka mag-alala, mamaya i-check ko. Baka nagkamali lang ako ng bilang. Tay, magandang gabi po. Oh, ba't andito ka? Kala ko ba nasa ibang bansa ka? Ganyan bang suot nakakauwi lang sa Pilipinas? Wala akong panahon makipagtalo sa'yo ngayon. Ika, pasok ka. Puka muna dyan. Ayusin ko yung mga gamit. Kuya Samuel, ikaw muna magpakain kay tatay. Makalabas muna. Bigla akong nainis. Tay, ibusin mo na to. Para mamaya makainom ka na ng gamot mo. Tol, pati ba ikaw galit sa akin? Tay, pasensya na po kung ngayon lang ako umuwi. Tay, huwag kayong mag-alala. Babawi ako sa inyo ngayon. Dito na po ulit ako titira para maalagaan ko po kayo. Ang tagal mo sa ibang bansa. Ba't ngayon mo lang naisip yan? Tinan mo si tatay. Tinan mo ang kalagayan ngayon.
Tapos ngayon babalik ka rito, sasabihin mo, aalagaan mo siya. Ba't ngayon mo lang naisip yan? Tol, kaya nga ako nanghihingi ng pasensya eh. Sana mapatawad niyo ako. Babawi ako sa mga panahon na hindi ko kayo natulungan. Babawi? Di namin kailangan ng babawi. Kaya naman namin nila yung dalawa eh. Ikaw, Ate Valerie, ba't kinukonsinti mo yung kalukuhan ng kuya namin? Samuel, mahabang istorya eh. Pero ayokong pangunahan ng kuya nyo. Siya na lang bahala magsabi sa inyo. Alam niyo namang hindi kami makikinig dyan eh. Puro lahat ng sinasabi niyan, puro walang kwenta. Samuel, sana kahit minsan pakinggan nyo ang kuya nyo. Magkakapatid kayo. Kayo-kayo lang ang magtutulungan. Malabo mangyari yan, ate. Ang tagal niya sa ibang bansa eh. Naisip niya ba kami? Kahit sana hindi na lang kami. Kahit yun na ang tatay namin na naghihirap sa sakit. Alam ko, di mo rin ako papakinggan. Pero sana kahit minsan lang, pakinggan nyo ang isa't isa. Paano? Diyan ka na. Uuwi na ako. Babe, magpahinga ka na. Sige babe, ingat. Tay, dyan muna po kayo ah. Bibili muna po ako ng dilata sa tindahan. Tay, pagbalik ko kakain tayo. Sardinas ang ulam. Diyan muna po kayo, Tay. Ba't mo pinapakalaman ng pera ko? Ipon ko to Nanakawin mo siguro no? Wala ka na nga silbi dito sa bahay. Magdanakaw ka pa. Bangkapal talaga ng mukha mo Ano? Di ka mapagsalita no? Kaya lagi mainit ang ulo ko sa'yo. Batogan ka na nga. Gusto mo pa easy money. Anak! Salamat ka! Hindi na namin niya iyan! Bunso, kailangan ko kasi yung pera mo eh. Ang totoo niyan, matagal na ako nandito sa Pilipinas. Hindi ako umalis. Nagtago ako. Alam ni tatay ang lahat. Kaya ako nandito. Kasi may taning na yung buhay ko. Hindi na ako magtatagal, bunso. Ang sabi sa akin ng doktor, 2 araw na lang itatagal ko. Gusto ko lang naman kayo makasama eh. Kaya kinuha ko yung pera mo. Gusto ko lang naman madagdagan ng buhay ko eh. Gusto ko pa kayo makasama ni tatay. Kayo ni Kuya Samuel mo. Bunso, sana mapatawad mo ako kung pinakalaman ko yung pera mo. Tay, totoo ba yun? Kuya, kung totoo yun, bakit matagal mo tinago sa amin? Bunso, nagpatulong kasi ako sa Ate Valerie niyo eh. Tinulungan niya ako na maghanap ng lunas dito sa sakit ko. Kaya ilang taon ako nawala. Sabi ko kay tatay, sabihin sa inyo na mag-iibang bansa ako. Pero ang totoo nun, naghahanap kami ng lunas para magamot ako. Kaya ako umuwi dito. Kasi yung nasabi ng doktor, hindi na rin naman ako magtatagal eh. Kaya mas pinili ko na lang na dito ko na lang ubusin yung natitirang buhay ko. Kasama kayo, buong pamilya ko. Kuya, ba't ngayon mo lang sinabi? Eh di sana nagawa natin ng paraan yan. Kuya, bakit ang tagal mong tinago sa amin to?
Pamilya mo kami, oh. Mga kapatid ko, patawaran niyo sana ako. Lalong-lalo ka na, Tay. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo eh. Kasi akala ko magagawan ko pa ng paraan. Patawaran niyo sana ako. Bunso, Samuel, mahal na mahal ko kayo. Sana mapatawad niyo si Kuya. Lalong-lalo ko na, Tay. Mahal na mahal po kita. Tay. Alam nyo, napakasaya ko ngayon. Kasi buo na ang pamilya natin. Wala nang nag-aaway. Wala nang nagsisigawan. Tsaka, bilib na bilib ako sa'yo, Tol Samuel. Kayang-kaya mo nang suportahan ang buong pamilya natin. Hindi mo na kailangan si Kuya. Pwede ka na nga mag-asawa eh. At ikaw din, Bunso, Lyra. Salamat sa pag-aalaga mo kay tatay. Napakasipag mo. Ang galing mo magluto. Sarap-sarap mo nga magluto eh. Minsan pag umaga, gigising ako. Luto mo agad ang hinahanap ko. Salamat mga kapatid kasi napatawad niyo si Kuya. Lalo na sa'yo, Angel. Alagaan mong mabuti yung pamangkin ko Napaka-cute pa naman yan. Alam ko, hindi ka papabayaan ni Robby. Kasi mabuting tao yan. Kaibigan ko yan. Kaya alam ko na nasa mabuting kamay ang kapatid ko. Salamat kasi pinatawad mo ko kahit hindi naging mabuting tao si Kuya. Pasensya na kayo mga kapatid kasi kung tambay at tamad lang ang kuya nyo. Pero huwag kayong mag-alala. Kahit ganun, mahal na mahal kayo ni Kuya. At sa'yo naman, Tay, salamat po kasi pinalaki mo akong mabuting tao. Salamat, Tay, kasi ikaw ang nagturo sa akin kung paano gumawa ng tama at magkaroon ng takot sa Diyos. Kaya, Tay, sana mas lalo ka pang lumakas. Sana magawa mo pa lahat ng mga gusto mo. Mahal na mahal ka namin, Tay. Bilang panganay mo, gusto ko sanang sundan ng yapak mo eh. Gusto ko rin sanang makapagtrabaho sa iba't iba at malalaking kumpanya. Alam mo, Tay, idol na idol kita. Kaya simula nun, hindi kita iniwan. Kaya kahit anong mangyari, hindi kita pinabayaan. Kasi mahal na mahal kita. Tay, magpagaling ka Magpalakas ka pa. Kasi may apo ka na ngayon. Hindi ka naman papabayaan ng mga kapatid ko eh. Nandyan si Samuel. Nandyan si Lyra. Nandyan si Angel. Nandyan si Robby. At higit sa lahat, nandyan ang apo mo. Si Suyin. Mahal na mahal kita, Tay. At mahal na mahal ko kayong mga kapatid ko. And there I was, waiting for a chance, hoping that you'll understand the things I wanna say. But my love was stronger than before. I wanna see you more and more, but you close the door. Why don't you try to open up your heart? I won't take so much of your time. And maybe it's wrong to say please love me
'cause I know you'll never do. Somebody else is waiting there inside for you. And maybe it's wrong to love you more each day, 'cause I know it's here to stay. Well, I know to who you should belong. Ang daya mo, kuya. Bakit sinarili mo lahat? Pamilya tayo. Kami dapat ang tumutulong sa'yo. Pero bakit pinagkait mo? Salamat, kuya. Hindi kita makakalimutan. Yung dapat na galit na para sa akin, sinalo mo. Yung akala nila, tamad at tambay ka lang. Hindi nila alam, pinupuntahan mo ako para dalan ng pera at pagkain. Para lang di nila malaman na buntis ako. Kuya, sorry kung napakalaki ng galit ko sa'yo noon. Di ko alam na ikaw palang sumasalo ng malaking problema ng pamilya. Alam mo ba, Yaw? Napakalaki ng utang ng loob ko sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi mabubuo ang pamilya namin ni Angel. Nung nabubuhay ka pa, ginagabayan mo kami. Pananatili ka sa mga puso namin. Kuya, huwag ka na din mag-alala. Kami na ang bahala kay tatay. Kuya, hindi ka na mahihirapan. At kung nasan ka man ngayon, sana masaya ka na. Kuya, mahal na mahal ka namin. Kuya, palagi ka namin dadalawin. Oo nga, kuya. Palagi ka namin dadalawin para di ka malungkot. Ikaw ang pinaka-the best, kuya. Para sa akin. Tara na, bunso. And maybe it's wrong to say please love me too, 'cause I know you'll never do. Somebody else is waiting there inside for you. And maybe it's wrong to love you more each day, 'cause I know it's here to stay. Well, I know to who you should belong. And maybe it's wrong to say please love me too, 'cause I know you'll never do. Somebody else is waiting there inside for you. And maybe it's wrong to love you more each day, 'cause I know it's here to stay. Well, I know to who you should belong. And maybe it's wrong to say please love me too, 'cause I know you'll never do. Somebody else is waiting there inside for you.